May mga pamilya na hindi nasisira dahil sa kahirapan, kundi dahil sa ugali ng isa sa loob nito. At minsan, hindi ang gutom ang pinakamabigat dalhin, kundi ang pakiramdam na ikaw lang ang lumalaban. Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at matatayog na pulo ng niyog, may isang maliit na bahay na tila halos hindi na kayang labanan ng panahon. Yari ito ng pinagtagpi-tagping kawayan at pawid. Kapag malakas ang hangin, tila sumasabay ito sa pag-uga. Parang anumang oras, maaari itong bumigay. Dito nakatira ang pamilya ni Mang Ruben at Aling Sita. Isang simpleng pamilya na magsasaka. Walang ipon, walang katiyakan. Taning pag-asa lamang sa bawat ani. Sa loob ng bahay na iyon, may 2 anak na magkaibang-magkaiba. Si Andres, tahimik, mapagkumbaba at sanay magtiis. Mula pagkabata, nasanay na siyang gumising bago pa sumikat ang araw. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Samantalang si Marco, ang panganay, masayahin pero tamad. Mabilis magsawa at laging naghahanap ng madaling paraan. Kung si Andres ay kumikilos kahit pagod, si Marco ay nagpapahinga kahit wala pang ginagawa. Madilim pa ang paligid. Tanging tilawak ng manok at malamig na hangin ang maririnig. Dahan-dahang bumangon si Andres, maingat na kumilos upang hindi makagising ng iba. "Tay, Ma, aalis na po ako." Bahagyang gumalaw ang ina. "Anak, dahan-dahan lang ha. Huwag mong pilitin ang sarili mo." "Opo, kailangan po." Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin. Huminga siya ng malalim. Isa na namang araw. Kahit pagod, lalaban ulit. Sa loob ng bahay, mahimbing pa rin ang tulog ni Marco, nakabalot sa kumot at walang pakialam sa oras. Lumipas ang ilang sandali, sumikat na ang araw. "Marco, tanghali na, gumising ka na." "Mamaya na po, wala namang nangyayari kung maaga." "Anak, hindi habang buhay ganyan. Relax lang po kayo, nandyan naman si Andres." Sa bukid, nagsisimula ng magbungkal ng lupa si Andres. Pawis, pagod, pero tuloy pa rin. "Mag-isa ka na naman." "Oo po, kaya naman po. Hindi ba pwedeng tumulong ang kapatid mo?" Sandaling natahimik siya. "May kanya-kanya naman po kaming paraan." Pero sa loob niya, may unti-unting kirot. Hanggang kailan ko sasabihing okay lang kahit hindi na? Dati, maayos pa ang kanilang buhay. Hindi man mayaman, pero sapat. Ngunit habang tumatanda ang ama, humihina ang katawan at bumabagal ang kilos. Unti-unting napunta kay Andres ang bigat ng responsibilidad. Samantalang si Marco ay nanatiling sanay sa ginhawa. Sanay na may gumagawa para sa kanya. Pagsapit ng gabi, tahimik ang hapag. Kaunti ang pagkain. "Pasensya na kung ito lang ang naibibigay ko." "Okay lang po, gagawin ko pong mas maayos bukas." Tahimik lang si Marco habang kumakain, hindi dahil nag-iisip, kundi dahil wala siyang pakialam. Hindi ko siya masisisi, pero sana maramdaman niya rin ito. Sa mundong ito, hindi lahat ng laban ay pareho. May lumalaban at may umaasa lang. At darating ang araw na ang pagkakaibang iyon ay may kapalit na hindi nila inaasahan. Kung sa simula may isang taong tahimik na nagsasakripisyo, sa gitna ng kwento, dito unti-unting nasusubok ang kanyang lakas. Dito rin dahan-dahang nabubunyag ang tunay na bigat ng katamaran. Isang umaga, habang nagbubungkal ng lupa si Andres, naputol ang hawakan ng kanyang pala. Hindi pa naman pwede ito ngayon. Pinilit niyang itali gamit ang lubid, ngulit bawat hampas sa lupa ay lalo lang itong lumuluwag. Ramdam niyang hindi nakakayanin. Umuwi siya. "Kuya,
pwede ba akong tulungan? Mabigat po kasi yung lupa ngayon. Bukas na lang. Pagod ako. Kuya, wala ka namang ginawa. Di ikaw na laging gumawa. Tahimik si Andres. Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niyang wala ring magbabago. Hindi ko kailangan ng tulong para magtrabaho, pero kailangan ko ng kasama para hindi sumuko. Sa bukid, napansin ng kapitbahay ang kalagayan ng kanyang tanim. Andres, parang lumiit ang tanim mo. Kulang lang po sa oras o sa tulong. Napatingin si Andres sa lupa. Hindi mo kailangang akuin lahat. Pero kung hindi ako, sino? Isang araw, napilitan siyang umalis saglit. Kuya, bantayan mo muna ha, sandali lang ako. Sige. Ngunit habang wala siya, iniwan din ni Marco ang bukid. Nagpunta sa ilog, nakipagkwentuhan at tuluyang nakalimot. At sa sandaling iyon, nakapasok ang mga hayop. Sinira ang tanim, tinapakan ang pinaghirapan. Pagbalik ni Andres, natulala siya. Kuya, bakit ganito? Hindi ko kasalanan yan. Iniwan mo ba? Hindi ko naman sinasadya. Tahimik si Andres. Pero sa mga mata niya, malinaw ang sakit. Ilang beses pa bago niya maintindihan. Lumipas ang mga araw na pabago-bago ang panahon. Mainit sa umaga, malakas ang ulan sa hapon. Hindi handa ang bukid, hindi sapat ang tao. Kulang na kulang talaga. Unti-unti may mga tanim na nalalanta. May mga bahagi ng lupa na hindi na niya naaabot. Kahit anong pilit niya, hindi sapat ang isang tao. Pagsapit ng gabi, tahimik siyang nakaupo. Hindi kumakain. Anak, kumain ka muna. Mamaya na po. Kung kakain ako, parang hindi ko deserve. Sa kabilang banda, kumakain si Marco ng normal. Ngulit paminsan-minsan, napapatingin siya kay Andres. Bakit parang ako yung mali? Ngunit agad niya itong inalis sa isip. Isang gabi, hindi na napigilan ni Andres. Kuya, kahit konting tulong lang. Ano ba? Lagi mo na lang akong pinagagalitan. Hindi kita pinagagalitan. Humihingi ako ng tulong. Di ikaw na lagi. Biglang tumahimik ang buong bahay. Tama na. Mahina ang boses, pero mabigat. Hindi kalaban ng kapatid. Walang sumagot. Ngumit sa katahimikan na yon, may nabuo. Isang lamat na hindi na madaling maayos. Dahil sa sobrang pagod, nagkasakit si Andres. Lagnat, panghihina, halos hindi makatayo. Magpahinga ka muna. Hindi pwede. Walang gagawa. Saglit siyang tumingin kay Marco. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi ko kaya. Doon niya tuluyang naunawaan. Hindi niya talaga pipiliin habang may sakit si Andres. Lalo pang nasira ang bukid. Dumami ang damo. Nasayang ang tanim. At unti-unting nawawala ang pag-asa. At si Marco, sa unang pagkakataon, hindi na komportable. Mag-isa siyang nakaupo sa labas, nakatingin sa madilim na bukid. Kung magpapatuloy ito, wala kaming makakain. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam siya ng takot. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa tapos ang pagsubok. Sa katunayan, dito pa lang nagsisimula ang tunay na pagbagsak. Minsan, kailangan munang masira ang lahat bago mo maintindihan kung ano ang tunay na mahalaga. At minsan, ang mga bagay na matagal mong binabaliwala ang siya palang magiging dahilan ng iyong pagsisisi.
Dumating ang anihan. Kaunti lang ang ani. Doon napagtanto ni Marco ang kanyang pagkakamali. Kasalanan ko to, kung tumulong lang sana ako. Unti-unti siyang nagbago at nagsimulang tumulong sa bukid. Sa paglipas ng panahon, gumanda ang kanilang ani at muling sumaya ang kanilang pamilya. Ang katamaran ay nagdudulot ng hirap. Ang pagsusumikap ay nagbubunga ng tagumpay. Hindi pa huli ang lahat para magbago.